Napansin mo na ba ang isang sanggol na nakatitig ng matagal sa isang tahimik na tao sa kabilang bahagi ng silid? Isang introvert na hindi naman nagpapapansin, hindi gaanong nagsasalita, pero tila siya ang pinagtutuunan ng pansin ng bata. Ang titig na yon ay maaaring parang kakaiba ang intensity, na parabang may ina-analyze ng malalim yung sanggol. Hindi ito mystical, pero talagang kahanga-hanga. May mga paliwanag ang agam kung bakit tila naaakit ang mga sanggol sa ilang tao, madalas sa mga tinatawag nating introverted empaths. Number 1. Ang mga sanggol ay natural pattern detectors. Mula sa kanilang pagsilang, likas sa mga sanggol ang magmasid. Mabilis na umuunlad ang kanilang isip, bumubuo ng milyong-milyong koneksyon bawat segundo. Kahit malabo pa ang kanilang paningin sa simula, nakatuon ito sa pagkilala ng mga mukha, mga contrast, at emosyonal na mga signals. Hindi lang basta tumitingin ang mga sanggol, naghahanap sila ng mga patterns. Symmetry ng mukha, galaw ng mata, maliliit na mga ekspresyon, at consistency ng emosyon. Ang isang introvert empath ay kadalasang may kalmado at consistent na ekspresyon ng mukha. Hindi tulad ng mga taong masyadong expressive o maingay, mas banayad, mabagal at consistent ang kanilang kilos. Para sa mga sanggol, mas madaling pag-aralan ito. Ang isang sanggol na tumitingin sa isang kalmadong mukha ay parang scientist na pinag-aaralan ang isang kontroladong eksperimento. Mas kaunti ang ingay, mas malinaw ang obserbasyon. Number 2, ang kapangyarihan ng katahimikan at kapanatagan. Karaniwang mas kaunti ang galaw, salita at panlabas na reaksyon ng mga introvert. Nagdudulot ito ng isang bagay na bihira sa modernong kapaligiran, kapanatagan o stillness. Sensitibo ang mga sanggol sa sobrang stimulation. Ang mga malalakas na boses, mabilis na mga galaw, at sobrang ekspresyon ay maaaring maka-overwhelm sa kanilang developing nervous system. Kaya kapag nakatagpo sila ng taong mahinahon kumilos, mahinang magsalita o tahimik lang, at relax ang postura, lumilikha ito ng safe sensory space. Yung matagal na pagtitig, madalas senyalis yun na komportable at kalmado ang sanggol, hindi natatakot. Sa neuroscience, kaugnay ito ng konsepto ng co-regulation ng nervous system. Nagre-rely ang mga sanggol sa mga matatanda upang matulungan silang maging stable ang kanilang emosyon at pisikal na estado. Ang isang kalmadong tao ay natural na nakakatulong na pabagalin ang tibok ng puso at paghinga ng mga sanggol, kahit walang physical contact. Number 3, eye contact at pakiramdam ng kaligtasan. Likas na naaakit ang mga sanggol sa mga mata. Ipinapakita ng mga pag-aaral na mas gusto pa ng mga bagong silang na tumingin sa mga mukhang direktang nakatingin sa kanila kaysa sa mga umiiwas ng tingin. Ang mga introverted empath ay kadalasang may malumanay at hindi nakakatakot na eye contact. Hindi pa bigla-bigla ang paggalaw ng tingin at nagpapakita ng atensyon nang hindi sobra ang intensity. Lumilikha ito ng tinatawag ng mga psychologists na attuned presence. Para sa isang sanggol, parang ganito ang pakiramdam. Nakikita ako ng taong ito, pero hindi niya ako ino-overwhelm. Bihira ang ganitong balanse. Maraming matatanda ang alinman sa sobra ang stimulation, masyadong expressive, o kulang ang engagement, distracted. Ang mga introverted empath ay kadalasang nasa gitna, at doon sila nagiging espesyal sa paningin ng mga sanggol. Number 4, sensitivity sa mga emotional signals. Ang empathy ay hindi lang basta ugali, may biological na pinanggagalingan ito. Ang mga taong mas empathetic ay kadalasang may mas aktibong bahagi ng utak na konektado sa emotional processing, mirror neurons, at social awareness. Kahit walang salita, ang isang empath ay banayad na sumasalamin sa emosyon ng sanggol sa pamamagitan ng mga maliliit na ekspresyon ng mukha, ritmo ng paghinga, at tensyon ng katawan. Mahusay ang mga sanggol sa pag-detect ng mga ganitong senyales. Kaya kapag tumingin ng isang sanggol sa isang introvert empath, maaaring nararamdaman niya ang pagkakatugma ng emosyon, kawalan ng internal na tensyon, at totoong atensyon. Dito nabubuo ang isang feedback loop. Titingin ang sanggol,
Banayad na tutugon ng empath, mararamdaman ng sanggol na naiintindihan siya at mas magtatagal pa ang kanyang pagtitig. Number 5, mas nakakapag-focus sa low stimulation na kapaligiran. Hindi lang basta tumitingin ang mga sanggol, mas tumitingin sila sa mga bagay na namumukod-tangi kumpara sa paligid. Sa isang magulong silid, ang mga maiingay na tao ay nagiging bahagi lang ng ingay. Ang mabilis na mga galaw ay nag-aagawan para sa atensyon. Pero ang isang tahimik at hindi magalaw na tao ay nagiging visual anchor. Katulad dito ng kung paano napapansin ng mga matatanda ang katahimikan sa mga maiingay na lugar. Nagsa-stand out ito. Ang isang introvert empath ay nagiging ganong anchor. Hindi nakaka-distract, mas predictable, mas madaling iproseso ng mata at isip. Kaya sinasabi ng isip ng mga sanggol na dito muna ako, mas madali itong intindihin. Number 6, nahihikayat ang mga sanggol sa predictability. Para sa mga sanggol, ang predictability ay katumbas ng kaligtasan. Ipinapakita ng research sa developmental psychology na mas gusto ng mga sanggol ang mga taong tumutugon ng consistent at reliable. Ang mga introvert ay kadalasang mas mabagal mag-react, nag-iisip muna bago tumugon at hindi padalos-dalos sa emosyon. Dahil dito nagkakaroon ng predictable na pattern. Parehong tono, parehong pacing, parehong energy. Para sa mga sanggol, nakakaaliw at nakaka-comfort ang consistency na ito, kaya sulit itong pagmasdan ng matagal. Number 7, ang role ng mirror neurons. Ang mirror neurons ay mga brain cells na nag-a-activate kapag gumagawa tayo ng isang aksyon at kapag nakikita natin ang iba na ginagawa ito. Malaki ang papel nito sa pagkatuto ng mga sanggol, lalo na sa emosyon, social behavior, at facial expressions. Ang isang introvert empath na may banayad pero tunay na ekspresyon ay nagbibigay ng malinaw na modelo na madaling gayahin ng mga sanggol. Sa halip ng sobrang exaggerated na signal, ang natatanggap ng mga sanggol ay totoo at maliliit na mga ekspresyon, authentic na mga emotional cues, at mabagal at madaling sundan na mga galaw. Dahil dito nagiging parang learning model ang mga introvert para sa isang sanggol. Number 8, kalmadong enerhiya at ang autonomic nervous system. Napakasensitibo ng mga sanggol sa autonomic nervous system, ang sistemang kumokontrol sa stress at pagpapahinga ng katawan. Nakakaramdam sila ng mga signals ng kalmado, parasympathetic activation at stress, sympathetic activation. Ang mga introverted empath ay kadalasang nasa mas regulated na estado, lalo na sa mga tahimik na kapaligiran. Ibig sabihin nito mas mabagal ang paghinga nila, mas mahina ang boses, at mas relax ang galaw ng katawan. Napipick up ito ng katawan ng mga sanggol at tumutugon sila sa pamamagitan ng mas mababang stress, mas mataas na atensyon, at mas matagal na pagtitig. Kaya hindi random ang pagtitig. Ito ay isang uri ng psychological alignment. Number 9, kawalan ng social performance. Maraming matatanda ang hindi namamalayang umaarte kapag may sanggol. Sobrang taas o exaggerated ang boses, labis ang ekspresyon ng mukha, at tuloy-tuloy ang pagpapasigla. Kahit nakakaaliw ito, maaari rin itong maging komplikado para sa mga sanggol. Ang mga introvert ay mas bihirang mag-perform. Kadalasan sila ay simpleng nagiging totoo lang. Para sa mga sanggol, ang ganitong authenticity ay mas madaling intindihin, hindi nakakalito, at mas mapagkakatiwalaan. Nakakagulat pero mahusay ang mga sanggol sa pandama kung natural o pilit ang kilos ng isang tao, kahit hindi nila ito maipaliwanag. At number 10, atensyon na walang pressure. Isa sa mga madalas nakakaligtaan ay ang atensyon na walang hinihinging kapalit. Ang mga introverted empath ay kadalasang nagmamasid ng hindi nangiistorbo, nagbibigay ng espasyo pero hindi nawawala ang koneksyon at nag-aalok ng atensyon ng walang inaasahan. Para sa mga sanggol, ganito ang pakiramdam. Pwede akong mag-exist ng malaya sa harap ng taong ito. At ang kalayaang ito ang nagtutulak sa mas mahabang eye contact at mas malalim na curiosity. Kapag binagsama-sama ang lahat, nagiging malinaw ang sagot. Hindi lang basta tumitingin ng mga sanggol sa mga introvert. Tumutugon sila sa kakaibang kombinasyon ng mga signals, kalmadong nervous system,
predictable na kilos, malumanay na eye contact, emotional attunement, kaunting sensory noise, at totoong natural na presensya. Ang isang introvert empath ay kadalasang nagtataglay ng lahat ng mga ito ng sabay-sabay. Para sa isang developing na isip, sobrang valuable nito. Ang maaaring magmukhang awkward o nakakailang na sandali, yung pagtitig ng isang sanggol ay isa palang anyo ng malalim na komunikasyong hindi gumagamit ng salita. Hindi nang huhusga o nag-aanalisa ang mga sanggol. Sa halip para silang nagtatanong, ligtas ka ba? Matatag ka ba? May matututunan ba ako sa'yo? At kapag oo ang sagot, hindi na sila lumilingon sa iba. Kung naranasan mo na ito, hindi ito random at hindi rin ito misteryoso o supernatural. Ito ay bunga ng biology, psychology at human connection. At sa mundong puno ng ingay, minsan ang pinakatahimik na presensya ang siyang pinaka-namumukod tangi. Shoutout sa mga nanood ng mga katotohanang iniiwasan ng iba pero hindi na mga introvert. Shoutout kay Marie the Lightworker. Sabi niya, "Hi po Sir AP, good evening at sa lahat ng mga introverts. Para sa akin bilang introvert kaya kong harapin ang mag-isa. Ang pag-iisa ay hindi naman matatawag na malungkot ako. Ito ay kalakasan. Magagawa ko at natatapos ang mga bagay-bagay na walang distractions. Kaya kong magpaliban ng mga big events na walang panghihinayang. Isa yan sa hindi kayang gawin ng iba. Bilang introvert, laban lang, walang atrasan. Ganun lang talaga ang buhay." Salamat po Sir AP at God bless us all. At ayon naman kay Arkitakot, ang ganda ng take na to. Hindi kasi pagiging mahiyain lang ang pagiging introvert. Madalas mas malalim talaga mag-isip, mas observant at mas pinipili ang meaningful na connection kaysa sa madami pero mababaw. Sana mas maintindihan pa ng iba na hindi kailangan baguhin ang pagiging tahimik. Iba lang talaga ang paraan ng pag-charge at pag-express. Solid video. At shoutout din kay Annalyn Granada, Victor Molate Galan, Renante Damgo, Ramlat, Jola Short Video, Joyce, Lorena Bintas, Arky Vlogs, Flora Limbaga, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.